Sa headlines kan mga barata, mga driver and jeepney sa siyudad kang Naga nakaresibi na kang 5,000 pesos na ayuda hali sa DSWD. Ikaduang aldaw kang AX payout para sa mga jeepney driver ay pinagpadagos ngunya na aldaw. 6 anyos na aking lalaki sa Minalabak, Camarines Sur na nai-report na anumnang aldaw na nawawara, nakapuli na sa iyang pamilya. Presentation Forum kang Naga College Foundation Center for Rural Entrepreneurship and Economic Development inatindiran kan mga estudyante. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Ja, Micah Angeles. Ipinagpadagos ngunya na aldaw ang pagtao kan cash assistance sa mga jeepney driver hali sa ikaduwa asin ikatulong distrito kan Camarines Sur. Parte ini kan assistance for individual in crisis situation kan DSWD. Ang detalles sa report ni Cristina Valenzuela. Matapos ang haros sarong bulan na paghahalat kan mga jeepney drivers sa ayuda kan gobyerno nasyonal, naitauna kasubagong aga sa 442 na mga jeepney driver kang 2nd asin 3rd district kang probinsya kan Camarines Sur ang fuel subsidy na 5,000 pesos sa ilalim kang assistance to individuals in crisis situation program kang DSWD. Ang 442 na mga jeepney driver ang direktang hali sa lista kan LTFRB asin ang DSWD man ang nagpoproseso kan mga requirements kan mga beneficiaries. Today po, yung mga beneficiaries natin ay mga jeepney drivers na nakasabay po sa 2nd District and 3rd District po ng Camarines Sur. So today po, ang mapipayoutan natin ay 442 jeepney drivers. Ang marireceive po nila is 5,000 in cash po. Yung sa list po, doon na lang po sila magtatanong kay LTFRB po kung meron po silang mga clarifications. Since si DSWD po, yung kung ano po yung submitted sa amin, sila po yung ipaprocess namin. Basta po kompleto si requirements. So minimum nakadirekta tayo sa LTFRB? Yes po. Kung kailangan nyo din po ng dagdag information sa kanila, andun din po sila sa area po ni helpdesk. Alas 7 nin aga pinuna ng distribution kang cash assistance asin mayo man nangyaring aberya hasta sa matapos. May mga helpdesk man ibinugtak ang DSWD sa area in kaso may mga kapotan ang mga ini. So far po wala naman po, and if meron po silang mga questions, meron po kaming help desk na nagpapacilitate po si DSWD and yung partner natin ngayon si LTFRB. Actually po, andito na kami by 6 a.m. and yung pagpapasok po namin ng clients is 7. Andito na po sila nagpa-process. Sigon sa mga drivers na nakaulay mi, dakulang tabang na subuot ang 5,000 pesos na ayuda na sa indamang pinagpapasalamat. May kanya-kanya naman ining paagi kung paano gagamiton o sain gagastuson ang naresibing ayuda. Ang 5,000 na to, malaking tulong na to sa aming mga driver. Pang bili-bili ng mga kulang sa bahay. Nagpapasalamat ako sa DSWD, saka sa LTFRB na binigyan kami ng ganito. Masaya ka naman, sir? Oo, masaya na kami. Sa pamilya, saka mga pang-dagdag gastusin sa pamilya para when man. Maranayin po, dakulang bagay na ni Samoyang, araw Samoya na dry people lang, kadikit lang na dakulang bagay na ni Samoyang mga driver na ibang ayuda. Salamat man kami sa gobyerno, ini nagtawag sa mga boss na source din sa nagtao kang ayudang ini. Dako lang pasasalamat mi sa kaming mga driver ta iwa man nakaabot sa mo. Ibibili ng gulong, tapos yung iba para sa gamit sa bahay, sa pagkain. Pasalamat kami sa DSWD, sa nag-sponsor kang kuya niyo para sa muyang mga driver. Mientras tanto, pagkatapos man maresibi kan mga driver ang cash assistance, balik giraray ini sa pagkayod. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, kasuod man naresibi kan gabos ng mga kwalipikadong jeepney driver kan syudad ning Naga ang cash assistance kan DSWD. May follow-up report si Melvin Machado.
512 na mga kwalipikadong jeepney driver na miyembro kang Jeepney Transport Cooperative sa siyudad kang Naga ang natawan na sinakaresibi na kang 5,000 pesos na assistance for individual in crisis situation program kang Department of Social Welfare and Development Office. Ginibukas sudmang primerong aldaw kang payout kung sain nakabali na ang nasabing bilang sa kabilugan na 619 na nakaresibi ng ayuda hali sa gobyerno. Ngunyan na aldaw mga hali naman sa luwas kang Naga na jeepney driver ang nakaresibi ka na sabing kantidad hali sa DSWD. As of kansuugma po, ang natawanan po is 619 out of 679. So, day naman po kami nagduman sa Robinsons Ngunyan sa ikaduwang aldaw kasi po natawan na po ang mga taga-Naga. So, ang tinatarawan na lang po ngunyan si mga touching Naga. Example po, Irigan to Naga, Calabanga to Naga, ito po Minalabak to Naga. Yun na lang po yan si tinatarawanan. Pero po si within Naga, nagkatarawanan na po. Ipinaliwanag ba ni Christian J. Lara, Legal Assistant kang Naga City Cooperative Development Office kung taano tamay mga jeepney driver ang day nakaresibi kang 5,000 pesos hali sa DSWD. Ang mga rasunan po duman, actually po, may nagduduraman na driver na na day nakalista, tapos po ini-explainan man po sinda na day tatawanan kasi sa dakol pong mga denominators pong inaapod kung taan na day sinda binali. Example po, nakakuha na sinda ning AX para sa mga trimobile. Taugwa po kita mga jeepney drivers na nagta-tricycle drivers man po. Mga tricycle drivers man po. Tapos po, any other programs kang DSWD naka-receive na po. Like, for peace, tapos po ito yung pong garo ang kinonsider pa po kung may agum sinda na nagtatrabaho sa gobyerno, kumaga po ang iniiwasan po duman madubling matawan. Ito po once na ma-flag kaya po kan DSWD na naka-receive na ng iba pang asistensya hali sa inda, tinatanggal na po sa lista. Kasud nagbuktak man in sarong lamesa ang Naga City para ipaliwanag sa mga jeepney driver ang rason kung taano ta ang iba sa inda ang day nag-qualify na makaresibi ka na sabing ayuda. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, kung igwang jeepney driver na taga-syudad ning Naga na dai nakakuakan 5,000 pesos na cash assistance kan DSWD kasuudma, pwede pa man subot ining makuha sa masunod na mga aldaw sa paagi kan satellite office kan DSWD digdi sa syudad ning Naga. Sa iba pang bareta, mientras na nagre-resibi kan sa indang ayuda ang mga jeepney drivers, nagkakaigwa man in educational assistance para sa 7,000 na beneficiaries hali sa 7 banwaan kan ikatulong distrito kan Camarines Sur. Susog kay Mr. Lito Del Rosario, District Officer ni Congressman Nelson Legacion, parte ini kan programa kang gobyerno na matabangan ang mga estudyante na nagkaklase sa kolehiyo. 5,000 pesos ang mareresibi kan kada estudyante. Kasubagong aga ang enot na batch kang distribution kang assistance kung saan si mga estudyante na nagkaklase sa Calabanga, Camarines Sur ang naenot na natawan ng educational assistance. 30 million pesos ang pinag-alokar kan DSWD para sa 7,000 beneficiaries. Ngunyan po nag-start ang educational assistance program kang DSWD through the Office of Congressman Legacion. Ini pong first batch na ni they're coming from Calabanga. For 2 days ang ikikater po dito mga taga-Calabanga. So this will run for 10 days. We're expecting close to mga 7,000, more than 7,000 beneficiaries. So part ini kang programa kan national government na ma-alleviate ang kamugtakan kan mga estudyante, mga college students na enrolled sa second semester. They will be receiving 5,000 each duman sa mga ma-qualify na mga beneficiaries. So ang final evaluation will be from DSWD. Kami sa opisina nag-consolidate lang kan sa mga lista
and pigsubmit sa DSWD and sinda po si nagtiripon and nag-ayos. Sinda po ang may ultimate say kung qualified ka o dai. Sa iba pang bareta, kinumpirmar ni City Agriculture Office Chief Jap Asense na ngunya na taon posibleng magpuunaman ang pagpapakarahay kan sa indang opisina. Kabali na ang pagribay nin kisame asin atop kaini. Huli sa kalumaan ka nagkapirang parte kan City Agriculture Office, nagtuturukal na ang imang parte kaini. Nagmamaot man si Asense na magkaigwa na sindanin sa diring training hall para magamit sa mga aktibidad kan opisina asin kan mga paraoma. May budget na po ni day na po maabot next year within the year. Igwa na po ning allocation ini yung opisina kan City Agriculture Office. Within the year maayos na ini yung may repainting ito, aram ko may repainting po ito, tapos ining mga kisame ano yan po re-rebayan na ang atop talaga. Repair lang, sir? Ini pong kisame, repair. Itong atop parang po re-rebayan po gabos. Bagong atop ang ilalaan. Dahil ba siya maging second floor eh? Mayo pa po, yan ang saro sa mga inahagad at least igwanan ng training hall, safe libreng trainings tapos meeting hall. Pero medyo kinukulang po kita sa mga panahon mo niyan. Nakulang bagay po yan sa farmers na igwanan kita ng lugar para magtiripon para sa mga trainings. Sa samuyang pagbabalik, 6 anyos na aking nai-report na nawawara sa Minilabak, Camarines Sur, nakapuli na. Yan as iniba pang nangenot na mga bareta, digdi lang sa GNN TV 48 Naga, News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adapting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators
are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students in turn are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, inalerto na kan lokal na gobyerno kan Ginubatan Albay ang gabos na Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council para pag-andaman ang epekto kan Bagyong Kaloy na pwedeng makaapekto sa kamugtakan kan panahon sa Kabikolan. Sa MDRRMO Advisory No. 8 Series of 2026, gabos pinapaalerto asin pinapagpreparar sa posibleng pag-implementar ng preemptive o forced evacuation. Kanakalis na Sabado, naka-eksperyensya ng ashfall ang Ginubatan Albay na pwedeng magkausa ng lahar flow kung magkakaigwanin makukusog na pag-uran sa masunod na mga aldaw. Mientras tanto, sa nakalis na 24 oras, nakarehistro ng 10 volcanic quakes kabali na ang 6 na volcanic tremors ang Bulkang Mayon. May 297 rockfall asin 2 pyroclastic density current signal uuson. May pagdalihig man kan lava sa may basod, Bonga asin Misigalis na may paminsan-minsan asin maluyang strombolian activity. Ang Bulkang Mayon ang mantinidong nasa alert level number 3 kung kaya padagos man ining pinagmumonitor. Sa police report, aki sa banwaan ng Minalabak, Camarines Sur na nai-report na nawawara, nakabalik na sa iyang pamilya. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela.
Nakauli na sa iyang pamilya kasubagong aga ang aki na nai-report na nawawara na taga Del Socorro, Minalabak, Camarines Sur. Makalihis ang sarong simanang paghahanap. Ini matapos darahon ang aki kang sarong senior citizen sa Minalabak Municipal Police Station kasubagong alas 6 nin aga. Mahihiling sa video ang pagkugos kanina sa iyang aki mientras na naghihibi kan ini mahiling. Lunes, alas 12. Lunes lang? Oo, limon din. Ang telefon niya, ito, pakatapos. Pinag-istorya ni Edward Tilig luluhon kan aki kung paano nakasuway ang biktima sa iyang pag-iriba. Yaon sa Banwaan kang Minalabak, Camarines Sur ang aki para sa namagbakasyon. Pagkatapos na pag-swimming, maplano sila na mabalik na sa Manila natapos na si Krista. Ngunyan, pag abot dyan hali sa swimmingan, mga poco mas o minus alas 11 ang oras, si mga aki nag-isip na mabanlaw, duman sa puso. Nainot ang duwang tugang niya na matua, si sinundan ka ito, tapos si Pandua, nainot duman. Ang pantulo, nahuri duman na makasunod duman sa duwang tugang na matua dahil naglaog pa duman sa harong me, nagkuhat siya ng chinilas, ta payog chinilas, kinuha pa siya chinilas niya duman sa laogan na rong. Yaon ako kayan sa mga nagitutuko sa gilid-gurtangan na rong ko. Ngunya, nahiling ko paluwas na duman, nagdadalagan nga, hahabulon si tugang niyang matua. Nadua. Medyo may distansya sa harong, siguro may mga 150 meters. Ang dalan, singitan, duwang dalan. Ini pasiring duman sa puso na yaon na duman si mga tugang na duwa, nagbabanlaw. Ini nakadalagan duman sa sarong puso, sa inutang kan bigbabanlaw, ang kanduan niyang tugang, duman siya nakapunta. Kung baga naribong siya, kan si itong dalan na pinunta ka na tugang niya. Pagabot duman, may nakahiling na pamangkin ko, nagtutukaw duman sa gilid kan pusong ito, nagkakachichiriya. Dahil patapos na ang chichiriya na, dahil pa naubos na makakanya, nag-isip na magbalik sa inalian niya. Pagbalik, may nakahiling na naman, patukad na, duman sa tukad-tukadong kadiit. Patukad na siya. Hindi dahil na nahiling tao, ito na. Kunya, duman sa inagi, pag-abot duman sa harong kantugang ko, nagpasiring siya duman sa may puon kan iba, nagtiritindog. Dumana po nawalat ang patuskan si Siri ang bigat, dumana niya iwinala, taubos na. Umagi na naman si bunsong aki na lalaki kan kapitbahay ni Hermano, na lalaki, nagsakdonin balding sadit na sa pintura, itong kulay puti, nagsakdo, dumayaon duman si mga tugang niya, nagbabanlaw. Pagkabot duman, nagbugtak sa natad kan tugang ko, nahilingan aki, nagtitindog sa pungkan iba. Di nagdiretso, nagpuli na si aki. Dahil naman nahiling ko nag-agi duman sa indata. An aagyan, natad ninda. An pirtahan, distansyang sarong metro sana, dala na sa natad maagi. Maanang nakahiling. Matapos ma-report sa PNP Minalabak ang nasabing insidente, tulos ining pinaghanap kan PNP sa pangiyanot ni Police Captain Beverly Monte, MDRRMO, BFP, Filipino Army asin ang tracker team halis sa PNP Regional Command 5 na may kaibanan K9 unit. Wait! Good boy! Good boy! Daitulos subuot nakauli sa magurang ang aki, sabi ni Police Captain Monte. Hulit na nakaabot ini sa boundary kang Zone 6 Del Socorro asin Zone 6 sa Linggugon kung sain duma nakaistar ang duwang gurang na nag-ataman digdi. Sabi kang opisyal, dawa gustuhon kan mag-agom na magpasiring sa sentro kan Minalabak, da isubot ini basta-basta.
Kaya isinabay na lang ang paghatod sa aki ngunya na nakaschedule ining mag-payout sa munisipyo. So kasi yung nakakita sa kanya, nakita siya nung dalawang matanda na maputik. Kasi ang kwento nung bata is sinakay siya nung kabayo at nahulog siya doon mismo sa may bahay na nung dalawang matanda. Na kung titingnan nyo, nasa pinakasulok na siya. Boundary siya ng Zone 6 del Socorro at Zone 6 ng Barangay Salinggugun. So, nasa sulok na siya. Hindi sila makakababa basta-basta kung gugustuhin nila araw-araw sila bababa pupunta ng Minalabak. Nagpasalamat man si Police Captain Monte sa lokal na gobyerno kang Minalabak sa pamamayo ni Mayor James Lizardo sa tabang na naitao kani sa PNP Minalabak sa paghanap sa aki. Kabali pa sa pinasalamatan kang opisyal si Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalia Jr. asin ang Regional Director kan PNP Bicol na si Police Brigadier General Erosito Miranda. So unang-una, magpapasalamat pati na rin yung buong pamilya nung bata. Magpasalamat tayo sa ating local chief executive na si Mayor James Colin Lizardo. Siya yung full support talaga sa paghahanap ng batang ito. Sa gastos, lahat sa pagkain, sa gasolina na ginamit ng ating kapulisan at ng ibang government agency. So, si Mayor po yung sumuporta. Pati na din po sa ating Provincial Director na si Colonel Virgilio Olalia Jr. Sir, maraming salamat po sa inyong guidance. At pati na rin po, lalong-lalo na ang ating Regional Director, Police Brigadier General Erosito and Miranda. Sir, salamat po sa full support. Palagi po kayong nandyan sa laban namin. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, inako ni Police Captain Beverly Monte na nadepisilan ang PNP Minalabak sa paghanap sa 7 years old na aking lalaki, maski may mga katabang na inining tulong K9 na darakan PNP tracker team. Sabi kan opisyal, nabalik subot sa handler ang mga ido pag inibinubutasan sa area para maghanap. Huli kan pangyayaring ini, nakikiulay ang PNP Minalabak sa mga residente na pirming makapag-ulay sa indang mga kataraid. Saro subuot sa mga kaipuhan ang pagmakulog kan lambang residentes kung igwang araw kaining kaparehong insidente. Siguro kaya nahirapan din yung aso natin, ang nagiging indicator ng aso natin is bumabalik siya sa handler at parang sinasabi niya dun sa handler niya na wala dito yung naamoy ko. Palagi ko po itong pakiusap kada magbabarangay visitation kami, pumupunta kami sa barangay. Pakiusap ko po ito talaga sa mamamayan. Pakialaman po natin ang kapitbahay natin. Huwag tayong maging isnab. Lalong-lalo na isa lang ito sa mga insidente na kailangan natin kung bakit kailangan natin makialam. Sa iba pang police report, 95 manlain-lain na kalibre ng badil ang nasa pangangataman ngunyan kan PNP Bicol matapos ang 63 na police operation kontra sa loose firearms. Sa nasabing bilang, 58 ang aktual na nakumpiskar, 35 voluntaryong isinuko, 2 ang aktual na nakumpiskar sa police operation, asin 26 na badil ang para sa safekeeping. Sa kampanya sa loose firearms, may 39 persona naman ang naaresto. Susog sa PNP Bicol, ang pagkakakumpiskar sa mga illegal na badil ang dakulang bagay para sa pagpapahuros kan bilang nin krimen sa mga banwaan sa rehiyon. Sa iba pang boreta, pinanginotan ni Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director kan PNP Camarines Sur, ang mustering of troops as in disaster response capabilities inspection kan mga personay sa laog kan Camarines Sur Police Provincial Office. Inibilang paghahanda kan Camarines Sur PNP sa raotin panahon na pwedeng mamatian sa probinsya ng Camarines Sur sa masunod na mga aldaw, asin masiguro na marikas na makakapagresponde sa panahon ng emergency. Pinaghiling ka na sabing opisyal ang gabos na rescue assets, disaster response capabilities, asin pagiging preparado kan sa indang mga personahe. Presentation Forum mas pinagrani ka Naga College Foundation and Center for Rural Entrepreneurship and Economic Development sa mga estudyante.
Ang detalye sa report ni campus correspondent Jonadel Ruby. Paghali sa mga barangay, napaghatod din mga impormasyon ng mga katabang sa dagdag na kaaraman para sa pagtalubo kan lambang saro. Tinara ka Naga College Foundation Center for Rural Entrepreneurship and Economic Development o CRED sa Naga College Foundation ang Leadership Presentation Forum Kasumpaykan Engineering Week. Sigun kay Mr. Rudy Baldimore, nagpapasalamat sinda na ang Leadership Presentation Forum na inikan CRED ngunyan yaon na sa laog kang NCF. Nasubuot siguradong mapapakinabangan kan mga estudyante urug na kan mga engineering students. Primero, nagpapasalamat ako sa indong mga engineering students sa akin din na pikitawan ang CRED project ni chance na makataon o makashare kan sa muyang technique sa pag-training. Sa muya kayang mga audience, sa mga marginalized, underprivileged, kaya ang sa muyang technology na training, iba man. Mayo kami ng speech, mayo kami ng narrative, anas infographics. We try to create mental images, tangani mabilis na makuha. Salamat kansan sa ini na instead na dumang kami sa mga barangay na duduman, kunyan yaon sa Laguna College. Dati sa mga barangay kami. Ang sa tuyang engineering sector, dakula ko tan kay Puntan Tabang. Kasi napaka-critical na sector yung nagbibuild ka ng building, ng roads, ng bridges, kung ano pa. Kaya dapat ang sa tuyang mga engineer, ang puso, yaon sa pagserbisyo, yaon sa pagtabang. Para man kay Divine Grace Gonzaga, first-year representative kan College of Engineering College Student Council, ang forum bakusa ng para sa pagiging leader, kundi para man sa mga miyembro na magkaigwanin ko sugbuot, na magtaram kung anuan sa indang nasa buot asin kaisipan. Marami po kasing students ngayon ang masasabi po natin na sila po ay very timid and hindi po sila masyadong nag-speak up about their thoughts. So masasabi po namin na ang leadership seminar makakatulong po sa kanila hindi lang sa pagiging leader, kundi of course maging participant or mag-participate as kahit hindi leader, at least as constituent para mas magkaroon po sila ng knowledge and lakas ng loob to speak up. Wag natin po sasayangin ng mga pagkakataon na mabigyan tayo ng ganitong seminar and mag-participate tayo kung hanggat meron pa po tayong time since it will be very useful for us in the future and syempre hindi lang po ito para sa atin kundi para rin po kung paano natin i-handle ang mga future situations. Katuwang an man iba-ibang organisasyon, ang tibay kan mga future professionals ang padagos na pigtatauan atensyon asin pigpapatalubo para masyerto na sinda magkakaigwanin marhay na futuro. Para sa GNN TV 48 Naga, Jonadel Ruby, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingon i-follow ang samuyang official Facebook page GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nanginginot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga para updated kita sa mga bareta as in istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Ja, Micah Angeles, as in inian GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way.
At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today.